Aming Diyos, purihin po kayo sa hapon po na ito, Panginoon. Tunay po na sa lahat po ng panahon, sa bawat generation, kayo po ay tapat. Kayo po ay mabuti, Panginoong Diyos. Kaya Lord, sa hapon po na ito, patuloy amin pong hinihiling na inyo pong patuloy na katagpuin ang bawat isa po sa amin, Lord God. Kami po ay narito para po sa inyo, Panginoong Diyos. Wala na pong iba, Lord God. At patuloy kayo po ay mangusap. We pray na yung pagbabago ng buhay po namin through the Word of God sa oras po na ito, Panginoong Diyos. Marami pong salamat. Amin pong binabalik po sa inyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, all glory, all honor, all praise, all blessing to you, Lord Jesus Christ. Ito po aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, yung pinakamalakas sa palakpak para po sa ating pong Diyos na buhay. Come on. Pinakamalakas sa palakpak po para po sa ating pong Diyos. Bigyan po natin ng high five yung ating pong mga kasama at tayo po'y makaupo na po. Good afternoon, church. Welcome to the Great Commission Christian Ministry. Salamat po sa Panginoon sa araw po na ito, araw ng pagsamba. Kamusta po kayo? Kamusta po? I hope na ang lahat po ay mabuti, everyone is fine and good. At nakakatuwa po na makita po muli ang bawat isa po sa atin, no? Every Sunday. It is our rest day with God and with our church family. At last week po, no, ating pong maalala na ating pong na-celebrate ang 39th church anniversary na ating pong church. Ating pong palakpakan ng Diyos sa oras pong ito, come on. 39 years ng katapatan ng Diyos sa ating pong iglesia. At sa mga hindi pa po nakakilala po sa akin, ako po si Kuya Francis. At sa hapon po na ito, napakaganda po ng ating pong matutunan sa hapon po na ito. Ating pong topic, Build a Strong Life Foundation. So pakisabi, Build a Strong Life Foundation. Ayan. So bumuo ng isang matibay na pundasyon ng buhay. So next slide. Sa ating pong key verse sa hapon po na ito, ating pong basahin from Matthew chapter 7, verse 24 to 25. Matthew 7, verse 24 to 25. Wala ito sa slide. Sabi sa verse 24, "Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock." So, mamaya po aking pong papaliwanag po ito ng mas detalye po para po sa atin. At ngayon pong araw at sa sunod pong 2 linggo, meron po tayong bagong series. So, yung ating pong new series, The Power of Application. Ibig sabihin tayo po ay nakatuon, tayo po ay nakafocus at doon po sa napakahalagang pagsagawa, pamumuhay, pagsunod sa salita po ng Diyos. At ito po'y pag-usuri po natin ng nakaraang series na Wisdom Applied. So kung ating pong mabalikan, no, noong February this year, nagsimula po tayo doon sa Wisdom Applied series. No? So I know na lahat po tayo dito, nakadalo po tayo sa mga iba't ibang mga topic po natin from that series. At ito po ay hanggang ngayong June. Sa nakalipas po na 5 buwan, marami po tayong natutunan na tungkol po sa prinsipyo ng Diyos, tungkol po sa salita ng Panginoon, tungkol sa mga karunungan
na dapat nating pamuhay sa bawat aspeto ng ating pong buhay. Marami tayong nabalikan na area po ng buhay po natin kung saan gusto po tayo ni Lord pagpalain. Gusto ng Diyos na pagpalain ka. The Lord wants to bless you. Pero yung paraan po para tayo po ipagpalain ng Panginoon, the way for God to bless us is applying His wisdom and ways and adapting to a kingdom lifestyle. So halimbawa po, sa mga iba't ibang aspeto, kung ito po ay sa ating pong finances, sa salapi, sa pera, kung paano yung paggamit nito ng tama, o kaya sa ating pong physical health na kalusugan, yung wisdom ng Panginoon patungkol po dito, sa ating pong emotional health, sa ating pong pagkatang loob, at sa ating pong relationship sa mga tao, maging sa ating pong pangkalahatan na pag-uugali bilang tao. So ngayon po, napakaganda po na ating pong may sa pamuhay yung iba't ibang mga tinuro ng Panginoon sa atin. So sa oras po na ito, banggitin ko po na napakasandali yung mga ilan sa mga naging topic po natin. And I know na karamihan po sa atin, lahat po tayo nakadalo sa mga topic na ito. So noong February, si Ate Sel, kanya pong naituro po sa atin about godly wisdom and worldly wisdom. Si Kuya Jojo, kanya pong naituro sa atin about wisdom applied in wealth and finances. And nung March po, no, si Dr. David, kanya pong naituro sa atin about sa karunungan na pamuhay natin patungkol sa kalusugan, applied in health. And si Kuya Glenn, kanya pong naituro sa atin, walking in integrity. And si Ate Ana, kanya pong naituro sa atin about sa disiplina, panghanib sa pagiging tamad, no? So, yun po yung kanya naituro po sa atin. Si Pastor Jay, kanya pong naituro yung wisdom doon po sa legacy, ilaban ang pananampalataya. And si Denise, kanya pong naituro sa atin, wisdom po tungkol sa kahalagahan ng godly friends. And wisdom sa temptation o tukso, si Kuya Janma, no, this month of June. So marami pong wisdom mula po sa Bible, mula po sa Word of God, ang ating pong narinig at ating marinig pa, malalaman pa. And sa Bible po, sa Words of God, meron pong niligay si Lord ng mga prinsipyo na kapag ito po yung ginawa natin at yung pong ipinamuhay, magdadala po ito sa atin sa pagpapala, tagumpay, at pangkalahatan na pagsama ng Panginoon sa atin. So, halimbawa ko po, no, so ito po yung personal Bible ko na ginagamit ko po everyday. Itong Holy Bible, English Standard Version. So, ito po yung ginagamit ko every morning, kapag po nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Panginoon, at ating pong makikita na the Bible, it is a profound source of wisdom, truth, and guidance for every area of our life. God's Word has divine principles and can shape our character, provide direction, and lead us to transformation from the inside out. So, next slide. God's Word changes us from the inside out. So tayo po'y binabago ng salita ng Diyos sa ating pong panloob at panlabas na buhay. No? At ngayon pong topic po natin, build a strong life foundation. So may tanong ko po sa atin, since ito po ay mamaya the parable of the wise and foolish builders. Tungkol po ito, ginamit po ni Jesus Christ na illustration, yung bahay, no? Na nagtayo ng bahay, yung isa, pundasyon, bato. Pangalawa, ginamit ng pundasyon, buhanginan. So, may pagkausapang bahay. So, gusto ko lang pong maitanong sa lahat, and for the young people, sino dito meron kang dream house? No? So, ano yung dream house mo? So, siguro, hindi ko alam, no, kung ano ba yung panghanap ninyong bahay, no? Baka yung iba gusto, syempre, aesthetic, no? Gusto, maganda. So, pakitanong ka sa katabi mo, anong dream house mo? Yan po yung icebreaker question natin. Ano yung dream house mo? So, yung iba siguro, no, di ko alam kung ako lang ba. Gusto ko yung bahay na merong space for, yung sa gym, yung mga
pangbuhat, pang-workout, no? Kasi gusto ko nang tumaba. No, baka siguro iba sa atin, ang dream house po natin ay may swimming pool, katulad doon sa Grand Park Place, no, sa GPP. No, o baka iba sa atin, no, sa mga basketball player dito, gusto mo yung bahay mo merong basketball court, no? So may mga dream house po tayo at ako po maikwento ko lang. No, sa akin po ang pangarap kong bahay simple lang. Gusto ko lang yung madaming kwarto, merong malaking espasyo para sa mga bisita ko kasi gusto ko kapag nagpunta yung family ko, mga kaibigan ko from church, meron silang place na pwedeng pag-upunan, pwedeng umupo, magkwentuhan, fellowship, at manood ng movie at kumain. So, at sa akin, kahit simple lang, okay na. At basta mahalaga din yung pundasyon matibay. Tulad ng sa ating pong topic. So, ano pong dream house ninyo? Naitanong mo na ba yung katabi mo? Anong dream house mo? No, so, meron po tayong mga pangarap na bahay, no? So, syempre, gusto mo aesthetic, no? Sa atin. So, mapag-uusapan po natin bahay. Illustration po mamaya, bahay. No? So, meron tayong mga bahay po na pangarap na itsura balang araw. At may balik po dito po sa ating pong pag-uusapan, sa ating pong topic. Pag sinabing foundation o pundasyon, ibig sabihin, ito yung bagay na sumusuporta para makatayo yung isang bagay. So halimbawa po, no, sa bahay po natin, mayroong pundasyon yon sa ilalim. Hindi siya nakikita, pero yun po yung mga bato, mga semento, mga iba't ibang materyales na matibay po sa ilalim ng bahay. Sumusuporta para makatayo po yung bahay po natin. At dito po sa stage, ito pong table na ito, ang kanyang pundasyon. Siyempre, ito pong stage na ito. Itong matibay na pundasyon. Kaya po nakakatayo ang table po na ito. So yun po yung pundasyon. Build a strong life foundation. And sa atin po, ating pong maunawaan yung kahalagahan po nung pagsagawa ng salita ng Diyos. So may tanong ko po, sino po dito araw-araw nag-devotion? Nagbabasa ng Bible? Sige po, no? So marami po sa atin, no? Mahalaga yung Word of God sa ating pong buhay. At bilang pong mga Kristiyano, kailangan po maialis sa atin yung kaisipang kapag ka relihiyoso, kusang maayos yung lahat sa ating buhay. Pag sinabing religious, relihiyoso, ibig sabihin masigasig. Masigasig ka sa mga spiritual na gawain. Pero kulang ka sa tunay na pagsabuhay ng mga ito. Hindi ito yung garantiya ng tunay na pagbabago. Mahalaga po yung ating pong mga spiritual disciplines, no, tulad ng prayer, pagbabasa ng Bible, pag-attend sa worship, sa church, yung pagsama sa Bible study group. Mahalaga po yun. Ngunit ang kumukompleto nito ay yung sa pang-araw-araw po na pag-asagawa natin ng mga prinsipyo tinuro sa atin ng Diyos. At yung pong tandaan na ang sukatan ng maturity na ating pong relasyon sa Panginoon at pananampalataya, hindi lamang kung gaano karami yung alam natin sa Bible, kundi sa kung paano natin ito naisabuhay sa araw-araw. So doon po masukat yung ating pong maturity. And sa next slide, change only happens when we intentionally pay attention to living out the Word of God. Ang pagbabago ng buhay ay nangyayari lamang kapag sinasadya nating bigyang pansin ang pagkasabuhay ng salita ng Diyos. Lagi po natin tandaan na yung ating pong araw-araw na devotion sa Panginoon ay hindi lamang upang magkaroon tayo ng kaalaman, knowledge, kundi upang magbunga ito ng pagbabago sa ating buhay. Halimbawa, yung pagbabago sa ating isip, yung pagbabago sa ating pong puso, pagbabago na makita sa ating pong mga kilos, sa ating pong desisyon, ating pong pakikitungo sa ating pong kapwa.
ang pagbabago ay nangyari lamang kung sadyang bibigyang pansin natin ang pagsabuhay ng salita ng Diyos. Yung halimbawa kapag ka nakikinig tayo ng Word of God tulad ngayon, kapag po tayo ay nagbabasa ng salita ng Lord every morning, atin pong laging itanong sa ating sarili, paano ko ito may sa buhay ngayon? Yung palagi mong iisipin, inaaral mo, nag-aaral ka, paano ko ba ito may sa buhay ngayon? Paano ko ba ito magagawa sa buhay ko? Build a strong life foundation. So sa next slide, ating pong makikita yung verse muli ng yung Matthew 7:24-27. So the wise and foolish builders. So dito po no, ating pong makikita na yung sabi po sa verse 24-27, so basahin ko po ito with verse 26-27. Sabi sa verse 24, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, the winds blew, and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Verse 26, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fall with a great crash. So ito po yung illustration na ginamit po ni Jesus Christ. No? Ito po yung pangwakas, conclusion nung Sermon on the Mount, no, ni Jesus Christ doon po sa bundok. So imagine si Jesus Christ, sila po nasa isang bundok. Tapos nandiyan yung kanyang mga disciples, mga tao, nakikinig sa mga tinuro niya. No? Yung mga alagad po ng Panginoong Yesus, yung kanya pong kausap, kanya pong tinuturuan. Kung ating pong mabasa yung Matthew chapter 5-7, makita po natin, ito po yung pagtuturo ni Jesus Christ about the Beatitudes, tungkol po sa pagiging matuwid, ano ba yung tunay na pagiging matuwid, at marami pang iba na siya tinuro. So sa lahat po ng naituro ni Jesus Christ na wisdom at prinsipyo, ito po yung pangwakas na kanyang pong salita, emphasizing on one thing. So isang bagay lang yung gustong bigyang pansin ni Jesus Christ sa lahat ng mga katuruan niya, sa lahat ng wisdom applied. So it's not enough to hear Jesus' words, you must do them. Hindi sapat na pakinggan lamang ang mga salita ni Jesus, kailangan mo rin itong isabuhay. So yun po yung one thing that Jesus want to emphasize sa lahat po ng mga katuruan niya. No? So ito po ay warning sa atin at yung dapat po nating gawin. Si Jesus Christ, nagbigay po siya ng illustration para po dito. So imagine, no, katulad po sa atin, no, simula noong February, napakadami pong topic, Wisdom Applied series. Pero sa lahat ng wisdom na ito, na ituro sa atin, ang sabi ni Jesus Christ, yung pagsunod o pagsagawa ng kanyang salita, yun po yung kanyang pong gustong emphasis sa atin. So ngayon po, sa next slide, the wise, previous slide pa, the wise and foolish builders. So, ang taong matalino at ang hangal na tao, no? So the wise and foolish builders. So sa illustration po na ito, meron dalawang tao. The wise builder, ang matalinong tao. Pangalawa, the foolish builder, hangal na tao. So sila po ay nagtatayo ng bahay. So parehas po sila nagtatayo ng kanila pong bahay. So dito po sa illustration na ito, nabanggit po yung paghahalin tulad sa pagtayo ng sariling bahay, pagtayo ng sariling bahay nila. So, dito po maunawaan po natin na mahalaga yung pundasyon. Yung isa, yung wise builder, siya ay nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Siya ay yung hinahalin tulad, yung taong nakikinig at nagasagawa ng salita ng Diyos sa taong matalino o wise builder, nagtayo ng kanyang bahay
ng pundasyon ay bato. Pangalawa, yung taong nakikinig lamang ngunit hindi sinasagawa, hindi ginagawa yung word of God, ay nahalin tulad sa foolish builder, hangal na tao, na siya po'y nagtayo ng kanyang bahay, yung pundasyon ay buhanginan. So ngayon po, next slide, makita po natin na yung wise and foolish builder, parehas po nagkaroon ng bagyo. Yung taong matalino, nagtayo ng kanyang bahay, pundasyon na bato, naging matibay po yung kanyang pong bahay, hindi po nagiba. Samantala yung foolish builder, hangal na tao, nagtayo ng bahay, pundasyon buhanginan, gumuho yung kanyang bahay nung nagkaroon ng bagyo. So sa slide po na ito, yung unang picture ng bahay kanina. So yan po ay para lamang to have us yung dream house po natin kanina na itanong ko. Sa next slide, ito po ay halimbawa ng isa pong gusali doon po sa Taiwan. Sa next slide. So ito po ay isa pong building sa Taiwan. At alam po ninyo, nagkaroon lang ng earthquake, nagkaroon ng pagyanig, at alam niyo gumuho. Talagang makita mo, baksak kung baksak yung gusali. No? At alam po ninyo, nagkaroon ng ulan at baha, hangin, baksak po yung building. Sabi sa report, ang pinakadahilan, kasi mahina yung pundasyon, yung sa ilalim, mahina yung kanyang kinakapitan. Dahil lahat po ng bagay nakadepende doon sa pundasyon kung saan ito naitayo. So dito po sa Pilipinas, sabi po sa na-research ko, nito lang pong nakaraan, May 29, 2025, meron pong isang building, meron pong isang warehouse doon po sa Santa Ana, Cagayan Province. Walang picture na nakuha, no? Pero ganoon din po, no? Meron dumaan na malakas na bagyo. So ang pangalan ng bagyo, Typhoon Mawar. No? Typhoon Mawar, pangalan ng bagyo. At yung warehouse na ito, gumuho siya, talagang baksak siya dahil po sa napakalakas na ulan, baha, at hangin. At sabi po, dahil din daw sa mahina ang pundasyon. Mahina yung, sabi, structural resilience, sabi nung term nila. No? Dito po sa ating pong topic, napakahalaga po na maitayo po natin yung ating pong bahay, ibig sabihin yung ating buhay sa pundasyon ay bato. Na ito ang salita po ng Diyos, matibay na strong life foundation. So, next slide. The wise builder. So may kwento ko po muli yung tungkol sa wise builder. Ang matalinong tagapagtayo, matalinong tao. So gaya po nabanggit ko po kanina, ito ang bawat nakikinig at tagasagawa ng mga salita po ng Diyos. At may tutulad ito sa taong matalino, nagtayo ng kanyang bahay, pundasyon ay bato. Dumating ang mga bagyo, malakas na ulan, bumaha, at yung nagkaroon ng malakas na hangin na tumama doon sa bahay niya. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo ito sa bato. Matibay ang pundasyon ng bahay dahil nakatayo ang bahay sa rock o bato. At sabi, yung wise o matalinong tao, siya ay nakikinig at tagasagawa ng mga salita ng Diyos. Dahil ang kanyang buhay ay naitayo sa bato, matibay na pundasyon. Ang Word of God, ito po ang matibay na pundasyon ng ating pong buhay. Na kapag dumating yung problema, mabigat na sitwasyon sa buhay po natin, malakas na ulan, baha, hangin, storms of life, halimbawa, nagkaroon ng problema sa bahay, hirap na hirap financially, no? Kulang yung finances, pambayad sa tuition fee, pangkain, o kaya mayroon nangyari na mayroon nagkaroon ng sakit sa pamilya ninyo, o kaya halimbawa yung merong loved one na mahal sa buhay na matay, na mayapa, no? So marami pang iba. So yun po ay storms of life, na kapag dumating yung mga bagyo ng buhay, kung naitayo natin yung ating buhay ng pundasyon na bato, hindi magigiba ito. Yung pangalawa po, the foolish builder. Ang hangal na tagapagtayo, hangal na tao. So may kwento ko po sandali. So ito po yung bawat tao na nakikinig ng salita ng Panginoon, pero hindi naman sinasagawa. Hindi niya ginagawa. So halimbawa, yung sabi nga, yung pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwang tenga. So,
yung narinig mo lang yung salita, pero hindi mo ginawa, hindi mo pinamuhay. Yun ang foolish builder, hangal na tao. Dahil yung kanyang buhay naitayo sa buhanginan, hindi matibay na pundasyon. Hindi matibay na pundasyon. Dumating yung mga bagyo, malakas na ulan, hangin, baha. Ito'y bumaksak, lubusang nawasak dahil nakatayo ito sa buhanginan. So yun po yung the wise and foolish builders. So, atin tignan yung ating katabi. So yan ay matalinong tao. So pakasabi sa iyong katabi, matalinong tao. No? So yan po ay matalinong tao, no? Yung bawat isa po sa atin. We are the wise builders. Tayo po ay taong matalino. At ano ba yung pagkakatulad nung wise and foolish builder? So, ang pagkakatulad nila, pareho silang nakarinig ng katuruan ng salita ni Jesus. No, parang sa atin, no, lahat tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon. Halimbawa, kapag tayo ay dumadalo sa church, umaten sa worship service, pakikinig sa message, o kaya halimbawa kapag tayo ay nagbabasa ng Bible every morning, o kaya kapag po tayo po ay nakikinig ng Word of God sa ating pong Bible study group or cell group. So pareho sila na nakakinig ng salita ng Panginoon. Pangalawa, pareho sila nagtayo ng bahay. Yun po yung ginawa nila. Pareho sila nagtayo ng kanilang pong bahay. Pangatlo, pareho silang humarap sa mga bagyo, sa bagyo ng buhay. So dumating yung bagyo sa kanilang dalawa, malakas na ulan, baha at hangin, no? Parang kanina, no? Lakas nung ulan kanina. At tumama yung bagyo doon po sa bahay ng wise and foolish builder. Yun po yung pagkakatulad nila. At ano ba yung pagkakaiba nila? Ang pagkakaiba po nila, una, yung wise builder, yung matalinong tao, kanya pong sinasagawa, kanya pong tinutupad, kanya pong sinusunod ang mga salita ng Diyos na kanya pong napakinggan. No? So gayahin po natin tong wise builder. Tayo po ay maging matalinong tao. So tapos yung foolish builder, hangal na tao, nakikinig lang siya, pero hindi niya sinasagawa ang salita ng Diyos. Hindi siya sumusunod. At siya'y patuloy na namumuhay sa kasalanan in private sin. Pangalawang pagkakaiba, yung wise builder, yung matalinong tao, nagtayo siya ng bahay, pundasyon niya, bato, matibay. No? Yung kahit na magkaroon ng pagyanig, ng earthquake, ng malakas na ulan, hangin, baha, matibay ang bahay, hindi magigiba, hindi babaksak. Yung foolish builder, hangal na tao, nagtayo siya ng bahay sa buhanginan. Pangatlong pagkakaiba nila at panghuli, ito yung resulta. So, anong nangyari sa buhay ng wise builder, matalinong tao, versus sa foolish builder, taong hangal. So, ang pagkakaiba nila, pagkaraan po ng bagyo, yung matalinong tao, dumating yung bagyo, ulan, baha, hangin. Ang resulta, yung kanyang pong bahay, hindi nagiba dahil nakatayo ito sa bato. Matibay na pundasyon. So parang sa atin po, no, kapag po tayo ay nakikinig at nagasagawa ng salita ng Diyos, ang ating pong buhay ay naitatayo sa matibay na pundasyon, Jesus and His words. Pangalawa, yung taong hangal, dumating yung mga bagyo, malakas na ulan, baha at hangin, tumama sa bahay niya, ang resulta, yung kanyang bahay, bumaksak at lubusang nawasak. So yun po yung pagkakaiba. So dito po, point number 1, sige, sa next slide. Point number 1, hear and always put God's word into practice. So katulad po nabanggit sa verse 24, sabi sa Filipino, kaya ang bawat nakikinig at nagasagawa ng mga salita kong ito, may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay ng pundasyon ng bato. At dito po tinutukoy po ni Jesus Christ yung mga tao na nakikinig at nagasagawa ng kanyang mga salita. So saan daw katulad yung taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay pundasyon ng bato? So siya po ay nahalin tulad sa wise builder. And dito po makita po natin, no, na yung wise person, matalinong tao, siya po ay nakikinig at nagasagawa. So ang Lord Jesus Christ
ang kanyang pong nais po sa atin ay tayo po ay sumunod. Tayo po ay tumupad sa kanyang pong mga salita. So dito po no, sa ating pong Build a Strong Life Foundation, Word of God application. Ito po yung ating pong gustong tutukan at may isa pamuhay. No? Kapag halimbawa, always put into practice the Word of God. So halimbawa kapag yung binasa mo sa Bible, kaninang umaga, always put God's Word into practice. No? Kapag halimbawa, kapag po tayo ay nakapagkinig ng salita ng Panginoon sa church tuwing linggo, always put God's Word into practice. Tuparin mo. Always practice. Bakit? Para kapag dumating yung bagyo ng buhay, mga bagyo, mga mabigat na sitwasyon sa buhay po natin, ang inyong buhay ay hindi magigiba. Your life will not fall apart dahil ang buhay mo ay naitayo sa matibay na pundasyon, ang Word of God. So ating po palakpakan ng Diyos sa pagkakataon pong ito. So kapag tayo po ay nakikinig at nagasagawa ng salita ng Panginoon, hindi ka babaksak. Ang buhay mo ay nakatayo sa matibay na pundasyon. So, we build our lives upon the rock that will never be shaken, the Word of God and Jesus. And that is the strong life foundation. So, hindi sapat na tayo po'y nakikinig lamang. Alam po ninyo, ang intention po ng ating pong pakikinig sa salita ng Panginoon ay upang ating pong matupad ito, upang ating pong sundin ito. So hindi lang tayo basta umaattend sa church, but we are doers of the Word of God. So lagi mong tanongin sa iyong sarili, paano ko ba ito may sa buhay ngayon? Always put God's Word into practice. At alam po ninyo, yung ating pong obedience to the Word of God, it is the proof that God's Word has taken root in our hearts. No, kapag tayo po'y sumunod sa salita ng Panginoon, yun po ay patunay na ang Word of God na itanim sa ating pong mga puso at buhay. So, yung pagsunod, yun po yung ating pong layunin, isagawa ang salita ng Diyos. Point number 2, storms are going to come. No one is exempted. Sige, next slide. Point number 2, storms are going to come. So, dito po sa verse 25, makita po natin, no, umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. So, dito po maunawaan po natin na yung bagyo ng buhay ay hindi po ito ating maiiwasan. Storms of life are an inevitable part of life. At hindi po natin pwedeng iwasan, hindi po natin pwedeng takbuhan kapag meron pong bagyo ng buhay, kapag meron pa tayong problema, meron pa tayong kinakaharap na mabigat na sitwasyon. Pero ang gusto ng Panginoon, tayo po'y maghanda. Ating pong may tayo yung ating pong buhay sa pundasyon na matibay, Jesus and the Word of God. So, ang mga bagyo, hindi ito maiiwasan. No, storms of life. So, meron pong iba't ibang pwedeng halimbawa ng mga bagyo sa buhay po natin. So ano ba ang mga storms of life? So ito po ay madalas pinapakita nito yung mga ating pong mga personal na pagsubok, yung problema sa pamilya, painful situation, mga masakit na sitwasyon, no? Para masubok po yung ating pundasyon, upang masubok yung ating pagkatao. At number 1, wala ito sa slide, pero aking pong banggitin. Number 1, halimbawa po ng storms of life, loss and grief. So katulad po na banggit ko kanina, kapag meron pong nawala sa atin, kapag meron pong halimbawa, yung kalusugan mo, nagkaroon ka ng sakit, o kaya meron tayong mahal sa buhay na namatay, no? Ito ay bagyo ng buhay po natin. At pangalawa, sa pamilya po, mga conflict in family and broken relationships. So halimbawa, nagmahal ka, and then ikaw ay nasaktan, ikaw ay tinanggihan, rejected. So, yung bang ikaw ay tinanggihan ng isang tao, ikaw ay niloko, dinaya. So, pwede po yun, no, yung kapag broken-hearted ka, no, especially no, sa mga kabataan ngayon, no, kapag sinabing pag-ibig talagang kinikilig.
No? Pero halimbawa po ng storms of life, broken relationships, yung niloko ka, yung bang iniwan ka sa ere, no? Yung bang minahal mo pero iba yung mahal, no? So yung mga ganun ba? Tapos pwede rin halimbawa yung meron tayong mga alitan, mga away sa pamilya, yung bang parang ikaw yung inaaway sa family, ikaw yung laging sinisisi, ikaw kasi wala kang naitutulong sa atin. Yung bang merong mga pag-aaway, hindi pagkakunawaan, problema sa loob ng pamilya, family conflict and broken relationships. And then, number 3, financial hardship. So, bagyo ng buhay, ito yung halimbawa, yung bang sa school, bumaksak ka sa isang subject o kaya research ninyo, ginawa mong lahat, pero hindi ka pumasa. No? Madaming revision na kailangan gawin. O kaya, nag-cause yun ng kalungkutan sa'yo. O kaya, nawalan ka ng trabaho, nalugo yung negosyo mo. No? Madami kang utang, yung pamilya mo madaming utang, buon sa utang. Financial hardship. Number 4, na halimbawa po ng storms of life, mga bagyo sa buhay natin, ito po ay illness and physical suffering. So halimbawa, mental health, struggle, no? Yung bang sa school, meron akong mga kabataang nakakausap. Sabi niya kanina, Kuya, first week pa lang ng school, ang dami ng mga pagawa sa amin, no? No, sa mga first week dyan na sa school, back to school ng mga young people, no? First day pa lang, unang linggo pa lang, ang dami na agad. Ang dami na agad kailangan gawin, no? So, halimbawa po nito, pwede rin po yung halimbawa mental health struggle na dahil sa pressure sa school, sa trabaho, magkaroon tayo ng mental health struggle, no? Humina yung ating mental health. At pwede rin yung ating mga iba't ibang mga malalang ating karamdaman, masamang karamdaman, no? So o kaya ikaw ba ay yung discouraged, ikaw ba ay natatakot, ikaw ba ay nanghihina, no? Number 5, na halimbawa po ng storms of life, temptation, no? Kapag mayroong tukso. Si Kuya John Ma, kanya pong naituro sa atin this past 2 weeks, no, the wisdom applied in temptation. So, watch and pray ang gagawin natin kapag may tukso at bago magkaroon ng tukso. Dito po, temptation, halimbawa, yung bang tinutukso ka na magsinungaling, ikaw ay nutukso na yung bang magkaroon ng pagdanasa, manood ng kalaswaan sa internet, o kaya yung bang gumawa ka ng mga iba't ibang mga masamang bagay, no? So, temptation, mga tukso sa buhay. So, yun po ay halimbawa ng storms of life. And then, pang-anim, para ating pong maunawaan, mga bagyo ng buhay. Number 6, halimbawa po nito, persecution and rejection for your faith. Yung halimbawa, ikaw yung unang born-again Christian sa family mo. Ikaw yung unang nananampalataya sa Panginoon sa pamilya mo. At ikaw, pag uwi mo, galing church o kaya bago magpunta ng church, sinasabihan ka ng mga masakit na salita dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon. O kaya dahil sa iyong pananampalataya kay Lord, may mga sinasabi yung mga tao. Yung taong yan, banal-banal yan. Pero ganito, yung bang pinapersecute tayo. So halimbawa, tayo ay yung bang pinaparusahan dahil sa ating faith, tayo ay hinihiwalay, ine-exclude, tayo po minomok ng mga tao dahil sa ating pagsunod sa Panginoong Diyos. So gusto ko pong mag-share ng aking pong personal testimony. So ako po bilang isa po sa mga naging kabataan sa iglesia, so ako po ay nagsimula 17 years old sa pananampalataya sa Panginoon. At alam po ninyo, sa akin pong pagsimula at pagpatuloy sa relasyon ko kay Lord, ako po ay isang first born-again Christian sa family po namin. So, dito po, dahil ako po yung unang
tao na nanampalataya sa Panginoong Hesus sa bahay. So yung pamilya ko, hindi pa nila naunawaan yung tungkol kay Lord. Tungkol kung bakit ba mahalaga yung pag-attend ng church. Kaya alam po ninyo, kapag bago ako magpunta ng church, papaalam ako, nagagalit sila. At yung kuya ko, yung tatay ko, yung nanay ko, may mga sinabing mga masakit na salita sa akin dahil sa aking pananampalataya sa Panginoon. Minsan uwi ako galing prayer meeting pag Friday, no? Meron tayong 5 to 7:30 p.m. na prayer meeting. Pag uwi ako ng 7:30 sa bahay, ang una kong bungad pagkapasok ko ng bahay, saan naman galing? Galing ka na naman sa church, wala ka ng pahinga. Laging ganun sa akin, sa ulo ko na. Yung laging sinasabi sa akin. Pero madami pa pong iba na mga naging pag-uusig, persecution ng pamilya ko po sa akin. Pero alam po ninyo, sa bawat bagyo ng buhay ko sa persecution, ng pamilya ko po sa akin, yung mga pag-uusig, yung mga persecution po ng family ko sa akin, yun po yung naging daan, ginamit ng Diyos para ako po ay maitatag sa Kanyang salita. Para ako po yung maging matibay, lumago sa pananampalataya. At alam po ninyo, purihin po ang Diyos kasi lahat po ng iyon, aking po napagtagumpayan. So sige po, ating po palakpakan ng Diyos. So, persecution and rejection for your faith. So wag kang titigil sa pagsunod mo sa Panginoong Diyos. Ito ay matuwid sa harap ng Panginoon. So, yun po yung number 6, no? So, dito po maunawaan natin na sa lahat po ng mga bagyo ng buhay natin, yung bang sabi, the time to build your life on God's Word is before the storm comes. Because once it does, it's too late to dig deep foundations. So, yung ating pong pagtayo ng ating pong buhay sa salita ng Panginoon, hindi kung kailan andyan na yung bagyo, pero before the storm, no? So, kanina po no sa worship, meron po si Lord na pinakita sa akin pong kaisipan na illustration. So, the wise builder, siya po ay nagtatayo ng kanyang bahay ng pundasyon na bato. Yung bang siya po ay maingat na sumusunod sa salita ng Panginoong Diyos. Hindi siya yung bang padalos-dalos, hindi siya nagmamadali. Tapos si Lord kanina, ang nakita niya po sa aking illustration, imagine, wala kasi akong dalang bato. So imagine, no, magisimula pa lang ako magtayo ng bahay. Tapos, ang wise builder, yung matalinong tao, sabi, siya ay kukuha siya ng bato, tapos dahan-dahan niyang ilalagay, gagawin yung pundasyon ng bahay. So yun po yung pinakita ng Panginoon sa akin hanggang sa kanya pong magawa ng dahan-dahan na paglalagay ng mga bato para gawin yung pundasyon ng bahay niya. Yun po yung pinakita ng Diyos sa akin during worship. No? So sa atin din po, no, yung bang maingat ka na sumunod sa salita ng Diyos. Be careful to do everything written in the Bible. And dito po, ating pong maunawaan na Jesus promises that if we hear and obey His words, we withstand every storm, not because we're strong, but because Jesus is strong. Point number 3, a strong foundation sustains you. When your life is rooted in Christ, you become resilient. Kapag yung buhay mo ay nakaugat sa Panginoong Hesus at sa Kanyang pong salita, sa pamamagitan ng halimbawa nung prayer, nung Word of God, yung pagsunod sa Panginoon, yung pagtiwala sa Diyos, nagiging matatag ka. Kapag dumating yung pagsubok ng buhay, halimbawa, ikaw ay na-broken-hearted, kapag ikaw ay nasaktan, kapag may nangyari sa family, kapag meron nagkaroon ng sakit sa pamilya, kapag meron namatay sa family natin, or any storms of life, yung bang ang ating buhay ay naitayo sa matibay na pundasyon, Jesus and His words. It is the strong and unshakable foundation for our lives. Matibay na pundasyon, hindi mayayanig kailanman. No? So kung yung ibang bagay, madaling mayanig kasi mahina yung pundasyon. Katulad ng picture kanina, 'di ba, yung building sa Taiwan nag-collapse nung nag-earthquake, yung warehouse sa Cagayan, Santa Ana, Cagayan, last month,
nagiba. Pero kapag yung buhay mo ay naitayo mo sa pundasyon na bato, the Word of God in Jesus, you will never be shaken. And dito po manawaan po natin na we are each building a life. So tayo po bawat sa atin at pong tinatayo yung buhay po natin. At mahalaga na piliin po natin na itayo po yung ating pong buhay sa tamang pundasyon. The proper foundation for a life is Jesus' words. Sabi po sa James 1:22, sabi po dyan, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Kapag po tayo po ay nakikinig lang ng word of God, ating sinasabi na Christian tayo, pero hindi mo naman tinutupad, sinasagawa yung salita ng Panginoon, niloloko mo yung sarili mo. No, hindi totoo yung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano. Deceiving yourselves, no? At may kwento ko po yung testimony ko. So, dahil yung ating pong series po ngayon, yung Build a Strong Life Foundation, yung pagsunod sa Word of God, sa lahat ng ating pong mga narinig, nabasa na Word of God, susundin natin. So meron po akong testimony. Ito po ay nangyari lang po nitong nakaraan. Hindi po para itaas yung sarili ko, pero para po itaas at purihin ang ating pong Diyos. So nito pong nakaraang pong mga linggo, isa po sa Word of God na tumatak po sa akin. Sabi po sa Ephesians 4, verse 32, nasa slide ito. Ephesians 4:32, sabi, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So, sa Filipino, sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagkapatawad sa inyo ng Diyos, dahil kay Kristo. Alam po ninyo, tumatak po sa akin ito, naituro ito sa Wisdom Applied in Relationship. So si Kuya John, naituro niya po ito sa atin in the past weeks. Kailan ba ito? Last month, last month, na Wisdom Applied in Relationship. So, at alam po ninyo, sabi ni Kuya John, nung month of May, last month nga ito, sabi niya, ang pagkapatawad ay hindi nakafocus sa tao, ang pagkapatawad ay nakafocus sa Diyos. Hindi sa tao, kundi sa Diyos. At alam po ninyo, nito pong nakaraan, so tama-tama po sa akin, no? Nito pong nakaraan, meron pong isang tao na meron siyang nasabi, meron siyang nagawa, na nasaktan po ako. So, pero itong taong ito mabuti ito. Itong taong ito ay mabuti. Pero alam po ninyo, habang nangyari yun, mahinahon lang ako. Nalala ko itong verse na ito. Ito nabanggit po na word ng Lord sa atin. At purihin po ng Diyos kasi nagpatawad po agad ako. So that night, nung gabing iyon, namangha po ako kasi si Lord, kanyang pong pinagaling yung damdamin ko. Kanyang pong pinagaling agad-agad yung puso ko. Na-amaze ako kay Lord. Kasi habang nagkapatawad ako, simple lang, si Lord ay pinapagaling ang puso ko. At nag-practice agad ako kasi nalala ko itong word na ito. At ginawa ko agad. At alam po ninyo, sa kinabukasang araw, apply din ako. Magkapatawad ako kasi katulad ng pagkapatawad ni Jesus sa akin. No? Tapos, alam po ninyo, naging okay na kami, nagkausap kami, at kami po ay maayos na. So, purihin po ang Diyos. At ipapalakpakan si Lord sa pagkakatupong ito. So, wisdom applied in relationships. Magpatawad tayo katulad ng pagkapatawad ni Jesucristo sa atin. So lahat po ng ating pong mga napag-aralan, ating pong ito isa pamuhay. Always put God's word into practice. Katulad po nangyari sa akin, ng application agad, no? Sa word ni Lord. Point number 4. Next slide. Weak life foundation leads to collapse. Kapag po tayo ay nakikinig lamang ng salita ng Diyos, pero hindi sinasagawa ito, hindi sinusunod, hindi tinutupad, tayo pa'y katulad sa taong hangal, the foolish builder, na nagtayo ng kanyang bahay, yung pundasyon, buhanginan o sand. So, building your house on a sand, it means building your life on worldly things, temporary things, worldly worlds. So halimbawa po, yung mga yung pera, yung bang ang mas pinagkakatiwalaan mo, mas pinapahalagahan mo, pera,
pag-aaral, higit sa Panginoong Diyos, o kaya trabaho, o kaya yung popularity, no, yung sa panahon ngayon, gusto mo talagang madaming heart sa story. No? Sino ba yung mga nag-heart sa Instagram ko, story ko, no? Gusto mo nakikita ka ng mga tao, naging sikat ka. O kaya temporary pleasures, no, yung mga panandaliang saya, mga kasalanan, no, mga private sins, no, at approval ng mga tao. Halimbawa, lagi mong pinapahalagaan yung sabihin ng ibang tao kaysa sasabihin ng Panginoong Diyos. Halimbawa, sa mga popular opinion, yung bang ginagawa mo, kung ano ba yung tingin ng mundo na tama. So yun po yung ibig sabihin na building your life on a sand. Tinatayo mo yung buhay mo sa doon po sa panandaliang mga bagay, worldly things, worldly principles, worldly words. No? Yun po yung ibig sabihin. And sa verse po kanina, makita po natin, the foolish builder, hangal na tao. Sabi, these words of mine, and does not put them into practice. So, kanyang narinig lang pero hindi niya ginagawa. Dumaan yung bagyo, ulan, hangin, baha, pumaksak yung bahay niya with a great crash. So, doon po yung nahalintulad, no, yung tao nakikinig pero hindi sinasagawa ang word of God. So, dito po maunawaan natin na lahat po tayo ay tinawag ng Diyos na magtayo po ng bahay, pundasyon na bato, Jesus and His words. And dito po, point number 5, be careful to do everything written in the Bible. So Joshua 1 verse 8, so marahil ito po ay memorize na po ng kanamihan po saan. Sabi po sa Joshua 1:8, sabi dyan, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. So sabi po sa Pilipino, sa Tagalog, huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, maging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So dito po maunawaan po natin na sabi, be careful to do everything written in it. Sabi sa Tagalog, sabi po dyan, upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. So yung ating pong attitude, our attitude is to be careful to do everything written in the Bible. So katulad po nito, no, alam po ninyo, the Bible, ito po yung written word of God. Ito po ay para po sa atin. Guidance at pundasyon ng buhay po natin. At gusto ng Diyos na ating pong maitayo yung ating pong buhay sa salita ng Panginoong Diyos. Be careful to do everything written in it. Yung bang talagang maingat ka na susunod sa word ni Lord. Katulad na nabanggit ko kanina. So dito po sa next slide, sabi sa Matthew 7, verse 22 to 23, verse 22, sabi po, many will say to me, on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons? And in your name perform many miracles? Verse 23, then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. So dito po maunawaan po natin na araw na paghuhukom. So lahat po tayo ay haharap sa Panginoong Diyos. Araw na paghuhukom. Si Lord kanyang pong titignan yung buhay po natin. Kung tayo ba ay tunay na sumunod hanggang dulo sa Panginoong Diyos. At alam po ninyo, sabi po dyan sa verse 22, sabi sa Tagalog, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng manghimala sa iyong pangalan? Verse 23 sa Tagalog, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So dito po atin po makikita na Jesus never knew them. No, hindi sila nakikilala ng Panginoong Diyos. At alam po ninyo, dito po no, ang ating pong pagharap sa Panginoong Diyos sa araw ng paghukom, hindi siya titingin si Lord sa ating pong mga nagawang sa ministry,
yung ating pong mga, mahalaga po yung ministry, no? Yung ating pong pagturo ng Word of God sa mga tao, yung ating pagtugtog, ating pagkanta sa Panginoon, yung ating pagsayaw sa Diyos, paglilingkod sa Lord. Lahat po yan, ang Lord ay nalulugod. Pero dito po makita po natin, yung ating pong personal relationship sa Panginoong Diyos, na kapag yung ating pong mga napakinggan, ating pong mga sinasabi na Word of God, ito ba'y ating ginagawa? Ito ba'y ating sinusunod? Yun po yung importance point dito po sa verse na ito. Si Lord hindi siya titingin kung napakadami mong tao na napaglingkuran sa ministry, ang dami mong mga nagawang ministry, pero si Lord tumitingin to your relationship with Him, sa iyong personal obedience to the Lord and His words. And sa next slide po, the proper foundation for a life is Jesus' word. So sa ating pong pagtapos sa hapon po na ito, the proper foundation for a life is Jesus' words. Ang tamang pundasyon ng buhay ay ang salita ng Panginoong Hesus. Ito ang matibay na pundasyon. Yung anumang bagay na hindi ang Diyos, hindi ang salita ng Panginoon, ito ay like building your life on a sand. Ito po yung magigiba yung buhay natin. So ngayon po, meron po akong share na testimony po sa inyo from the Bible, biblical example, Joseph the Dreamer. So si Joseph, siya po ay nakaranas ng napakadaming bagyo ng buhay. Tulad po natin, no? Madami tayong mga bagyo ng buhay darating po sa buhay po natin. Pero si Joseph, ito po yung mga bagyo ng buhay na kanya pong naranasan. Number 1, siya po ay tinanggihan ng kanya pong pamilya. No? Siya po ay binenta, siya ay niloko, siya ay nailayo sa kanyang pong pamilya. Siya po ay tinanggihan ng kanyang pong mga kapatid. Joseph the Dreamer. Pero itong si Joseph, kanyang pong respond ay yung panghawakan yung purpose ni Lord sa buhay niya. Siya po ay naging tapat sa purpose ng Panginoon sa kanya pong buhay. Kasi yung buhay niya na itayo sa Word of God, sa Panginoong Diyos. Pangalawa, si Joseph, siya po'y nakaranas ng tukso na magkasala. Alam niyo si Joseph, siya po ay, kung ating pong bibigyan ng description, siya ay pogi, siya ay maputi, siya ay matangkad, siya ay matalino, siya ay mabait, siya ay makadiyos. At si Joseph, yung kanyang master, si Potiphar, siya ay naglilingkod sa master niya doon sa bahay nila. Tapos ito, si Joseph, yung asawa ng kanyang master, asawa ni Potiphar, yung bang gusto siyang sipingan, gusto siyang, yung bang gumawa sila ng kasalanan, tukso para magkasala. At isang araw, si Joseph, naging sobra na yung pagtukso sa kanya ng asawa ni Potiphar. No, lumapit, ganyan. Tapos, alam niyo si Joseph, anong ginawa niya? Siya po'y tumakbo palayo. Siya ay kanya pong sumunod sa Panginoong Diyos. Yung bang ginawa niya, nandyan sa harap niya yung tukso, pero yung Word of God na kanya pong napakinggan, yung Word of God na kanya pong natanggap, kanya pong ginawa. Siya po yung tumakbo doon sa kasalanan. Siya po yung tumakbo doon sa tukso sa harap niya. Sabi, Joseph fled and chose righteousness. So, bakit niya ginawa yun? Bakit siya naitayo yung kanyang buhay na matibay? Kasi meron siyang pagsunod sa Diyos at yung takot sa Panginoong Diyos, fear of the Lord. He honored God. At alam po ninyo, mga sons and daughters, mga young people, kung nito pong mga nakarang mga taon, ito pong nakarang mga panahon, tayo po ay namumuhay bilang yung ating pong mga pakunwari na Christian, yung bang active ka sa church, ang dami mo nang narinig na salita ng Panginoong Diyos, pero hindi ka tumutupad sa Word of God. Alam po ninyo, ito pong temptation to impurity sa mga kadumihan, sabi ng Word of God, flee from sexual immorality. So, gayahin po natin sa Joseph. Siya po ay tumakbo
palayo doon po sa tukso sa harap niya. Kasi gusto niya na ang kanya pong buhay may tayo sa Word of God at ang Panginoong Diyos. Gusto niya pong igalang ang Panginoon. At alam po ninyo, first time ko itong marinig one time sa isang class sa church. Alam ninyo, sobrang tumatak ito sa akin. Nung narinig ko ito kay pastor, Lord, gusto ko maging kagaya ni Joseph. Lord, gusto ko na yung kapag sa harap ko merong tukso, ang gagawin ko, Lord, tatakbo ko palayo. Gustong-gusto ko gayahin sa Joseph the Dreamer. Dahil ang kanyang pong buhay ay naitayo sa pundasyon na ibato, Jesus and His words. Siya po ay tumutupad sa Word of God. Tapos, pangatlo, si Joseph po ay nakulong, no? Siya po ay napabintangan ng bagay na hindi naman niya nagawa. Tapos, alam ninyo, si Joseph, siya po ay tinaas ng Panginoon, nagkaroon ng kapangyarihan, tagumpay, mataas na posisyon sa Israel. At ginamit niya yung kanyang kapangyarihan para pagpalain yung mga tao. Siya yung natiling nagpapakumbaba. And panglima, si Joseph, opportunity for revenge. Hindi siya nag-revenge, gumanti sa kanyang mga kapatid. Siya yung nagpatawad. No? Kapag meron taong nakagawa sa atin ng hindi maganda, hasaktan tayo sa kanyang salita, ginawa, magpatawad tayo. Choose forgiveness and reconciliation. At si Lord, siya'y nalulugod sa ating pagsunod sa Panginoon. No, every obedience to the Word of God, we are building our life on the rock. No? Katulad nung, imagine mo, yung bahay mo gagawin mo pa lang. Bawat tapak ko, pagsunod sa Word of God, bawat tapak, kahit mahirap magpatawad, kahit na mayroong problema sa bahay, maglingkod pa rin sa Panginoon, mag-share ng Word of God, kahit pagod, mag-worship pa rin sa Panginoong Diyos, kahit na mayroong mga bagyo sa buhay, nagkaroon ng sakit yung family ko, patuloy magtiwala kay Lord. Bawat pagsunod mo sa Panginoong Diyos, ito ay parang yung bawat bato ay iyong tinatayo sa magiging pundasyon ng bahay mo. Halimbawa, meron akong mga bato dito. Kinukuha mo yung bawat bato ng dahan-dahan para may itayo yung bahay mo ng pundasyon ng bato. No, bawat pagsunod mo sa Panginoong Diyos, pagpatawad sa mga tao, yung paglingkod mo sa Lord, yung pagpuri mo sa Panginoong Diyos, sa panahon ng problema at bagyo, magtiwala ka pa rin sa Panginoong Diyos. You're building your life on a rock, on every obedience to the Word of God. No? At alam niyo mga kapatid, gusto ko pong i-share yung testimony ko. Maikli lang po ito sa ating pagtapos. So, nito pong in the past years, so naranasan ko yung storms of life na yung lola ko, namatay siya sa father side. Tapos, after a few months, yung lolo ko naman yung sumunod. Pero yung lolo ko malakas pa. Kayang-kaya niya pang maglakad pa nga. At nakapag-usap pa sa amin. Malakas pa siya. Pero one day, siya po yung namatay. And then, yung kapatid ko namang babae, 1 year yung agwat namin, namatay po siya dahil sa dengue. At yung aking pong unang trabaho after college graduation, natanggal po ako. Imagine, parang 3 buwan pa lang ako, natanggal ako sa work, pero will ni Lord. No? Tapos, na-persecute ng family, no? Hindi madali yung persecution sa family ko. And then, ang nangyari din po mga bagyo sa buhay ko, yung tatay ko, 2 years ago, siya po ay nagkaroon ng malubhang sakit. Nagpaalam mo siya sa amin. Talagang siya po ay naghahalubilin na pagka nawala ako, ginto . So talagang hirap na siya sa kanya pong sakit. No? Pero napagtagumpayan po namin yung pinagaling siya ng Lord. And this last week, ito pong past week, recent lang po ito po yung bagyo ng buhay ko. Pero hindi siya ganun katinding sitwasyon. Yung kapatid ko po, nagkaroon ng sakit. And yun po ay last week, Tuesday. So, talagang nangihina na siya. Tumakbo kami sa hospital. Alam niyo, ang ginawa ko lang, prayer. At patuloy na pagsunod sa Panginoong Diyos. Tapos, everyday, pupunta ako ng hospital. Ililihans ko yung kapatid ko.
pag-pray ko siya, patong ko yung kamay ko, kanang kamay ko sa kanyang ulo. Pag-pray ko na pagalingin siya ng Panginoong Diyos. Everyday yun. Work ako sandali sa bahay, kasi work from home eh. Tapos takbo ako ng UMC sa Dasma, pag-pray ko yung kapatid ko, magbantay for few hours, uwi ako, trabaho ulit. Everyday yon, pati nung Thursday, Friday. Pero alam ninyo, testimony din po na nung Friday, on the third day na meron siyang sakit, gumaling po siya. So ang testimony ko po dito, sa lahat ng bagyo ng buhay ko, it is Jesus in His words, ang pundasyon ng buhay. No? Sige po, ating pupalakpakan si Lord. Madaming bagyo ang darating sa buhay po natin. At si Lord, gusto niya na magkaroon ka ng intimate and personal relationship with God. Sige, yung last slide. Sa ating pong pagtapos, ito pong ating pagsunod sa Word of God, it also impact our eternity. Mga kapatid, kung tayo po ay puro pakikinig lang ng Word of God, hindi po natin ito sinusunod, tinutupad, pwedeng sa patuloy mong pagsaway sa Panginoon, patuloy ka na may mga private sin ka, may mga hidden sin ka, may mga kasalanan ka pa rin ginagawa, pagsaway kay Lord, pwedeng masira yung purpose mo. Pwedeng yung langit na sana, pero hindi. So your eternity also impacted by your obedience to the Lord and to the Word of God. Sa akin pong last word, yung last slide ko, sabi, God wants to have an intimate and personal relationship with you. Alam niyo yung kanina sa verse kanina, yung Jesus never knew you, hindi ko kayo nakikilala. Ang Greek word ng word na know, ginosko, ibig sabihin, intimate, personal relationship. Yung mga taong ito, Lord, hindi po ba kami nag-prophesy? Alam niyo, sabi ni Jesus never knew you. Jesus never knew them kasi wala silang intimate and personal relationship to God. No? And si Lord, God wants us to have an intimate, personal relationship with you. No? Tama na yung pagkapanggap natin bilang mga Kristiyano. Ito na yung panahon na tinatawag tayo ni Lord, balik ka na sa Diyos. Balik ka na sa pagsunod mo sa Word of God. Revival na yung mga tao nagbabalikan sa Panginoong Diyos. So, sa ating pagtapos, ang gusto ko may tanong, saan nakatayo ang buhay mo? Nakatayo ba ang buhay mo sa bato, the rock, the Word of God, and Jesus? O nakatayo ba ang buhay mo sa buhanginan, the sand, mahinang pundasyon? Magpasya ka na. Itayo mo yung buhay mo sa bato, the Word of God, the solid foundation, matibay na pundasyon. So, maaari tayong bumaksak sa mga bagyo ng buhay kapag hindi natin naitayo yung ating buhay sa matibay na pundasyon, the Word of God, pagsunod sa Kanya pong salita. Invite ko po yung lahat na tayo po yumuko, tayo po ay pumikit. Ating hilingin kay Lord na sa oras na ito, yung ating pong obedience with God, commit your life to obey God consistently. Surrender your life to Him. Gusto ng Diyos na magkaroon ka sa Kanya ng intimate, malapit at personal na relasyon sa Panginoon. Sige po, let's pray. Aming Diyos, patuloy Lord, kami po'y lumalapit sa inyo sa oras pong ito. I commit to you, Lord, yung buhay po ng bawat isa, Panginoong Diyos. Amin po, Lord, na lubusang sinusuko yung aming pong buhay sa inyo, Panginoon, sa pagkakataon pong ito. At amin po, Lord, na kinocommit yung aming pong pakikinig at pagsasagawa ng salita ng Diyos patuloy at palagi sa amin pong buhay po, Panginoong Diyos. Amin po, Lord, na pinagsisihan yung mga amin po mga naging pagsuway sa inyo, Panginoong Diyos. At we pray, Lord, na sa oras na ito po yung panimula ng amin pong intimate, amin pong personal relationship with you, Lord God. Kaya Lord, patuloy pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Salamat po ito aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, malakas sa palakpak para po sa ating pong Diyos na buhay. Praise God po.